Let's start. Share ko to ha. Talagang dismayado si PBBM. Nando po kami sa itaas ng bahay, rumaragasa po yung bagyo. Magpasta po sa siguro mga 8 feet yun, o 7 feet, ma'am. Mula ako sa level ng... Sa napakangata. Wala nga po kaming pumasok na rescue ng time na yun, ma'am. Gaano kabilis po? Ay, mabilis, ma'am. Grabe, mabilis po. Hindi nyo kayang salubong yung tubig na maragasa, ma'am. Minuto lang ho ba yan? Opo. Mga ilang minutes lang talagang tumaas ka. Oo, siguro wala pang isang oras, ma'am. Matapos ang matinding pagbabaha na pinagdaanan ni mga Rafael at ng mga residente sa kanilang lugar, may dumating namang pag-asa sa kanilang bayan. Ay, ang laking bagay po ng ginawa ng San Miguel, ma'am. Ang laking bagay po. Hinukay po nila yung mga ito naman po sa ilalim. Yan, gamit po. Yung backhoe. Opo, tapos? May glass na malaki pala. Okay. Doon nila nilalagay. Yan, sa ibang lugar. Kulang 1 year din ata, ginawa nila. Sila din ho ba'y nagkakot ng mga basura? Kasama po sa hinakutan nila yung basura, ma'am. Marami ho silang nahakot. Opo, marami. Better Rivers PH is an environmental initiative by San Miguel Corporation focused on cleaning and Ito. Sabi niyo si Pangulo. Wait May lang. not be my playground, but they are neither. Sorry. Saan yun? protection structure. Sa isang sulat na natanggap ng Presidential Communications Office, inilahad ng isang residente mula Francis, Bulacan ang mga sirang dike sa kanilang Ito yung sabi ko kanina mga clear. Letter lang, oh. Ito yung sabi natin. Hindi mo na kailangan mag-lead. Letter lang, oh. Basta may letter ka, pupunta naman ng Pangulo yan, hindi mo kailangan mag-lead ng probe. Diba? Pupunta na yan para maimbestigahan. lugar. Nai-report na raw ito pero wala pa ring aksyon hanggang ngayon. Ayon sa residente, umaabot ng 1 hanggang 4 na buwan bago humupa ang tubig baha sa kanilang lugar. This has been going on for years. Kailan inumpisa nito? Tanong ng Pangulo kay Bulacan Governor Daniel Fernando na makikitang naghihintay sa sagot ng barangay chairman. Manipis lahat yung simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na. Kaya kailangan nila sa tissue market. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Tapos, ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka disinfection. Anong sabi niyo sa akin, Chairman? Minsan hindi ka pa nakakita ng disinfection dito kasama sa kontrata yun. Sa sobrang tagal na Kapal talaga, mga clear. umanong hindi nagde-desilt ng St. Timothy, dinubuan na Wow, St. Timothy. St. Timothy. Isa to sa mga nireport ni Mayor Vico Soto. Di ba? Kumpanya daw ng mga Diskaya. ng halaman ang ininspeksyon nilang lugar. At itong Diskaya ay connected din sa St. Gerard, mga clear. At isa ito sa namayagpag din nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Mahigit 135.6 million pesos ang kabuuang halaga ng dadalawang proyektong ito. Sa Kalumpit, Bulacan, ininspeksyon din ng Pangulo ang mga proyekto ng top 12 contractor Wawaw Builders na may 58 flood control projects sa probinsya. Sa sumbong sa Pangulo.ph, unang pahina pa lang ng listahan ng Wawaw Builders projects, umabot na sa tumataginting na 1.7 billion pesos. Ipapatawag daw ng Pangulo ang mga kontraktor at susuriin ng mabuti kung saan napunta ang bilyong pisong nagastos ng gobyerno sa mga flood control project na ito. Para sa agenda, So, punta natin nga dito, mga clear. Kita nyo na, pagka-dismaya. Tingnan, meron pa po ako dito. Yan. Punta natin muna to. Share ko lang naman to, mga clear. Kasi para ipakita sa inyo na inaayos ng Pangulo ito. Ng damo na napaka masukal na yan yun. Ibig sabihin matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, wag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga Ang lang dito, mga ang dismaya. Binigyan kayo ng pondo. Okay. Binigyan kayo ng pondo. Pinapaniwala nyo ang gobyerno. Pinapaniwala nyo ang administrasyon, especially ang Pangulo. Na ang pondo na yan ay para sa tao. Para sa project na to. Laki ng pondo. Kung hindi pa bumaha ng sobra, di pa malalaman, at hindi pa makakakilos, para usigin kayo mga kapal yung muka. Wala kayong awa eh. Totoo naman yung Pangulo, wala kayong awa. O gayahin na natin sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Diba? Nasa inyong hiya nyo ba talaga? Bakit mga kaklit? Naghihirap yung mga taong bayan. Naghihirap yung mga tao, especially sa Bulacan. Tapos kayo mayayaman na nagpapayaman dito na
Ang sarap ng tulog nyo sa bahay nyo. Habang yung mga tao dito nagbabangka, lumulusong sa baha, may namamatay. Kapal talaga. Kakagigil. Okay, nataranta lahat ang mga politiko kay PBBM para silang pusang hindi mapaanak. Huwag kasi i-underestimate ang tahimik. Totoo. Imagine mo mga kakalilat. Mga pangalan pala ng contractors ang siniwalat ng Pangulo kasi initial investigation. Pero, diba, totoo naman sila, para silang pusang hindi mo maintindihan kung saan sila pupunta. So, yun pa lang sinasabi, mga kaklira. Alam mo, pag nakipagtulungan lang talaga mga tao dito, para malaman ng Pangulo kung ano lahat ang nangyari dito, imagine niyo for 3 years, nagtiwala naman ng Pangulo sa inyo. Tapos ganyan yun. Ganyan ang gagawin nyo. Pero tingin ko talaga dapat laliman pa ni Pangulo. Tingin ko ito na ginagawa niya. May ad hoc kasi nag-iimbestiga. Tingin ko lang sa akin lang mukhang dapat yung mga DPWH sa regional na siyang nagpapagawa nito, you should have a better explanation on this. Kasi kaya regional to mga krid, doon pa lang makikita mo na, halimbawa ito, Bulacan, sino naka-assign na DPWH dyan? Pero di ba, dito pa lang tayo sa sa project hanggang sa bumaba yan. At malalaman din doon, sino yung kadil nyo. Ganyan yung strategy ng Pangulo. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to. St. Timothy, Diskaya. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Di ba mga kakliit? Tinan mo Anong difference na pagiging Pangulo ni Pangulong Marcos? Nakita niyo bang, galit siya, di ba? Pero nag-meltdown ba siya? May minura ba siya? Pero alam mong galit. Alam mong seryoso. Di ba? Pero, nag-iisip siya Kailangan niya makuha lahat ang dokumento. Lahat ng pag-iimbestiga, lahat ng facts. Bago siya magmura. Anyway, hindi naman natin nadidig pa. Sorry naman. Hindi natin siya nadidig magmura, no? Never naman. Diba? Hindi yan nagme-meltdown. Kahit kung anong sabihin mo dyan, kahit lahat ng mga DDS, minumura siya, di siya magmumura. Well, anyway, DDS, what can you expect? Ad hominem. Mura. Di ba? Fake news. Splice ng video. Bakit? DDS Yung congressman ng 1st District ng Bulacan, puro pa-dredging, wala naman nangyayari. Di ba, mga kitandaan nyo meron naging pagdidiskusyon ang Pangulo, kung di ako nagkakamali makamali ako Congresswoman ng Pampanga, right? Congresswoman ng Pampanga. Hindi ko alam kung saan yun basta babae siya. Tapos they were talking about dredging. Kailangan daw may pondo for the dredging. Di ba sabi ng Pangulo, hindi naman yan masosolve. Yung dredging, babalik at babalik pa rin yan. Kasi yung iba, nanggagaling sa bundok. Di ba? Magalong, yellow pad. Lang kailangan para maimbestiga ng palpak na project. Toti Tevez, yes. Yun yung sinasabi natin, di ba? Yung Pangulo kasi yung gusto makakita niyan. Mismong presidente na nag-inspection. Ano bang, di ba yung masasabi ng mga sangkot sa mga worst projects, Samuel Abad? Di ba? So talagang bababa yan. Hanggang sa malaman mo kung saan nanggaling yan. Di ba? The only president na may malasakit sa mamamayan Pilipino at sa bansa. Mararamdaman mo at makikita mo sa body language PBBM, galit na yan. Yes, pero may breeding. Diba? Yung mga DDS. Saan nagmana? Lagi nagme-meltdown. Yung mga DDS, sige, tingnan nyo. Attorney, tanong ko lang, sa tingin nyo walang alam si Governor? Ayoko magsabi, wala akong alam. Ako wala akong alam. Siyempre. Pero diba at least nandiyan dyan si Governor. Dapat, ano ba to? Kasi sabi din naman ng Quezon City Mayor, ito
talagang tingin ko dapat muna imbestigahan. Kasi, paano ba ang dapat ginagawa dito? Kasi si ano hindi niya nakita eh. Hindi nakita ni Mayor Joy yung ginawa daw ng DPWH dahil hindi nila to pinatuloy. Pero tinuloy daw nila without walang clearance from the mayor's office. Diba? Kaya nga ayaw natin magbintang. Baka nagawa surreptitiously, diba? Katulad dun sa 51 billion funds ni Pulong, ano ba nangyaring project dun? Diba? Dapat malaman natin yung mga ganun. Grabe talaga, Duterte Legacy, it's amazing. Hindi, di ba, Eseng, di ba? Ganito yan eh. May problema naman ng flood control. May problema na ng flood noong panahon ni dating Pangulo Duterte. Pero hindi naman siya nagpa-imbestiga katulad ng ginagawa ngayon ng Pangulo. Di ba? Ibig sabihin, ayaw agad magbintang ng Pangulo. Kasi mahirap yun eh. Baka naman yung isa hindi talaga alam. Kaya may negligence. Pero sabi nga may nakita ko news eh. Talaga hindi nila pinayagan. Pero bakit nakatapagtrabaho siya? Doon sa creek. Yung kay Mayor Joy eh. Alam ko pinapaalis yata niya yung may infrastructure na ginawa doon, may structure na ginawa doon na hindi nakapagbigay ng magandang daloy sa tubig. Okay? Tuloy tayo. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Oy, Saint Timothy, ikaw na rin yung iniiyak ni Mayor Vico. O buti na lang siguro hindi ka naging mayor. Buti na lang nanalo ulit si Vico Soto. Dahil kung kayo ang naging mayor, ano pa, sobrang lakas nyo na. Ngayon pa nga lang wala kayong posisyon, lakas nyo na, Saint Timothy. Diskaya. What more? Di ba? Lagi kayo nananalo sa bidding kahit palpak yung trabaho nyo. Anong meron? Alam na this. Galit na ang Pangulo, oh. Galit na. So, sinasabi ka din naka-clear, yellow pad lang. Ang kailangan, di ba kailangan maging lead? Di ba kailangan mag-lead ng probe? Yellow pad lang, action ng Pangulo. So, wag natin sabihin, maraming trabaho yung Pangulo. Binibigyan niya ng oras, oh. Di ba? So, di pwede. Wag yung sabihin na, kaya naman sa Pangulo na dami niyang trabaho. Hindi, yun yung gusto niya eh. Gusto niya makita. Di ba? Di ba, kaya gagawin namin ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website, nandyan na eh. Oh, buti. Website to, di ba? Website na nga lang kailangan. Lupad. At nung Hindi mo na kailangan ng budget para kumuha ka ng engineer mo. Ano pa? Engineer, logistics, pondo for travel. kami nang nagsusumbong. After gamitin nyo yung sa sige, ipakan kayo. Mag-report kayo. Oh, di ba? In-encourage niya lahat mag-report. Di ba lahat naman welcome eh. Di ba? Ba't naman sasabihin na kinakalaban natin? Ha? Wala tayong kinakalaban. Welcome lahat yan. Oh, kaya tuloy. Sana yun? Ang report na sa akin, report na kay Cobb, report na kay Cobb, lahat ng report na ninyo para alam na, pati sa press, report na ninyo. Oh, see? Yun lang kailangan eh. Di ba? Hindi mo na kailangan ng budget. Report na lang sa Pangulo, report sa press, report kahit sa staff namin, report nyo lang. Welcome ang pagre-report. Ito mga kli, di ba? Parang nakakagigil talaga to. Alam mo, hindi na talaga nagme-meltdown ng Pangulo natin. Yan, hindi niya kayang ginagawa ng iba na sobrang meltdown, nagmumura, nagbabantaan ng buhay. Hindi siya yan. Ha? Babantaan ng buhay, kung ano-anong binibintang, hindi siya yan. Diba? So, ang kakapal talaga ng mga mukha ng mga to. Ang daming Pilipino naghihirap at hindi yun yung intensyon ng Pangulo. Tapos ganun yung ginawa niya. Diba? Tingin ko mga kakri, kaya lang syempre ang titignan na lang ng Pangulo dito yung panahon niya. Pero way back, ano nangyari? Diba?
Lord Delina, nakukuha pa, mag-celebrate ang birthday ni Villanueva tapos lubog sa baha. Ay. Ewan natin. Para alam namin lahat. Dahil hindi pwedeng lagyan ang pera. This has been going on for years. Kailan inumpisa na ito? Kailan na itong dahil? Isang 2021? Ulit nga. Wait mga Krila, parang 21. Wait lang. 21, panahon ni Digong. Dinig ko na, tama ba? Ang pandinig ko, baka nagbingi ako ang dinig nyo. 21, right? Na-start 21? O St. Timothy to, sabi ko na, mamaya nagpakit ng St. Timothy to, panahon ni Duterte. So, diba? O ayan, sabi ng katabi, 2021. Ayun, o. Panahon ba ni Duterte to? Purple Heart. Diba? May ongoing. Tapos lumipat ngayon sila doon. Hindi pa natapos siya, Ate Dito, or pangit yung ginawa. Tapos lumipat naman sa iba, St. Timothy. Well, anyway, but ang katotohanan, under specification, yung ticket dahil nasa bakal, tapos nakita mo kung ticket. Pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture. Pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim at nakita talaga. Mga klira, talagang nagpapaimbisig ang Pangulo. May diver pa, sinisid para makita. Diba? May diver. Meron akong news dito mga klira, pero baka hindi dito. Pero pinakita sa RTBN, tingnan nyo yung news doon. May mga diver siyang kasama. Yan ang investigasyon. So, di na talaga kailangan ng another to lead the investigation. Siya na. Very, manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho. Talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sabihin kung bakit ito. Pero ang hirap dahil makita natin ito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pala pa. Tapos, eto pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi ko sa akin, Chairman? Minsan hindi ka pa nakakita ng desiltation dito. Kasama sa kontrata yun. Walang na desiltation. Yung dinaanan namin, sabi na, nandoon din sa record na may desiltation doon. Nakita nyo ba? Ang babaw na, natubuan na yung lupa, natubuan na ng laman. Ganong katagal sila hindi nagdidisil. Pero sa record na talaga, disilted. Kapal talaga ng... Gagalaiti ka talaga eh. Nagulat ako eh. Sa gitna ng ilog. May isla na kasi. May isla na kasi. Ay, no. Mapatawag po ba natin? No. Lahat ng kasama kung sa tapos i-trace natin saan nanggaling itong mga programa ito. See, mga kaklir?